Gabi na nga 'to mga mamis at dapat ay matutulog na ako kasi maagang alis ko bukas. Pero ang problema, hindi nga ako nakakatulog ng gabi dahil itong mga paa ko hindi talaga 'to kalmado sa gabi. Kaya naman ang ginawa ko na nga lang, nag-isip na lang muna ako ng pwede kong gawin para medyo mapagod ako at dalawin ako ng antok. So dapat nga sa mga susunod na araw ko pa tatanggalin itong sofa cover, pati na rin yung cover ng pinaka bedsore bed, tapos magkapalit ng mga punda. Pero dahil ito nga, nag-isip ako na pwede kong gawin, ngayon ko na gagawin 'to. Para sa susunod na araw, ang gagawin ko naman ay lalabhan ko na lang itong mga to. Total naman mga mamis, wala na akong labahan sa mga damit namin nila Tina, ni Daddy. Ito na lang talaga yung magiging tanging labahan ko ngayon. Buti na lang, no nakaraan mga mamis, tinulungan ako ni Dadding maglinis. Kaya hindi ako masyadong mag-iisip kung paano ako unti-unting maglilinis dito sa amin. Kung hindi itong sala na lang talaga. And ito lang naman din talaga yung yung problema ko, tsaka yung ilalim nito pag puro alikabok or puro agiw na. Dapat talaga hindi mo na ako magbaback yung mga mamis mga first week na ng December. Pero ito na kasi tinanggal ko na yung sofa cover at sinimulan ko na, kaya ito tinuloy-tuloy ko na. Pero hindi ko na masyadong inusog yung sofa at hindi ko na tinanggal yung mga nasa likod nun. May na lang mga inusog-usog ko para medyo matanggal or babawasan yung mga agiw at saka mga alikabok dun sa ilalim. Nung natapos naman ako mag-vacuum, ito at napalitan ko naman na yung cover itong bedsore bed ko. Mukha lang madumi yan mga mamis pero malinis yan. Yung makikita nyo dyan na parang mancha-mancha na hindi na talaga natanggal. Glue yan mga mamis eh. Dyan kasi ako nag-glue nung mga nakaraan tapos hindi ko alam ba't hindi na matanggal. Para siyang mighty band. Nakapagpalit na rin ako ng mga punda ng unan ko at nagpalit na rin ako ng kumot ko. Bali yung mga unan naman ni Daddy ang papalitan ko ng punda. Syempre hindi pwedeng sa akin lang mga mamis. Yung kaya Tina naman napalitan niya na ng punda yon, pero hindi pa ako nakapagpalit ng bedsheet niya. Sabi ko sa kanya, kapag hindi na ako busy, papalitan ko na yung bedsheet niya. Tapos papalitan ulit namin yung punda niya. Yung punda lang talaga kasi muna yung pinapalitan ko kasi nga baka madumi na kasi tinitigawat si Atina. Kapag tinitigawat siya, pwedeng malapit na yung monthly period niya or pwedeng madumi na kasi yung punda niya. Pagdating kasi sa kwarto ni Atina mga mamis, nagkapalit talaga ako ng bedsheet niya tsaka ng mga punda niya every 1 week. Pero minsan kapag nakakalimutan ko or meron ako mga ibang inuunang linisin, every 2 weeks bago ko napapalitan. So pag ganun, yung lalo na yung punda niya, doon na siya nagsisimulang parang nagkakatigyawat kasi nga siguro madumi na. So pag nakita ko si Atina mga mamis na parang medyo may 3 tigyawat, 4 na tigyawat, yun, doon ko lang maalala na hala, hindi pa pala ako nakapagpalit ng mga punda niya. Natapos na nga ako dun sa sopa, isa-isa ko nang tiniklop or niligpit itong mga punda, mga kumot, pati na rin nga yung sapin ng sofa bed ko. Nagpalit na rin ako ng kumot ni Daddy, pati ng kumot ni Atina. Bali talagang bedsheet na lang ang hindi ko pa pinalitan kay Atina. Pero malinis pa naman yung mga mamis kasi hindi naman si Atina kumakain doon, tsaka hindi naman siya lumalabas ng bahay. So itong mga to mga mamis, hindi ko yan malalabahan ng isang labahan lang. Lalaban ko yan siguro mga 3 laba kasi nga medyo mabibigat yan kapag basa. Pero baka mga next week ko pa malabhan yan mga mamis kasi itong mga sunod-sunod na araw busy ako, rarakit ulit ako, tapos maglilinis ako, tsaka magkakabit na ako ng Christmas tree. Excited na ako mga mamis. So mga oras na to mga mamis ay natapos na ako at medyo nakaramdam ako ng pagod kaya naman ito nga bago ako humiga dun sa aking sofa bed kailangan ko munang maghilamos. So medyo kalmado yung mukha ko dito ngayon mga mamis kasi nga hindi pa naman darating ang aking monthly period. Pero kahit dumating na yun, hindi ko ititigil or kahit hindi pa siya dumarating, hindi ko ititigil itong paghihilamos kasi nga dito lang talaga natanggal yung pagiging oily face ko. Alam niyo pala mga mamis, di ba lagi naman talaga ako naghihilamos gamit tong sabon ko, pero itong ginagamit ko sa mukha ko na parang brush, di ba lately nyo lang to nakita sa akin. Alam niyo mga mamis, napansin ko mas lalong naging okay yung mukha ko simula nung gumamit ako nitong brush na to. Kaya kung ako sa inyo, gamit na rin kayo nito kasi ang mura lang nito, wala pa ata to sa 30 pesos, basta 25, minsan nga 18 pesos lang to eh. So fast forward tayo mga mamis, kinabukasan na nga ng mga araw na to at bandang alas 6 ng umaga na to. Alas 4 pa lang talaga nagising na ako kasi nga dumating si Daddy. So hinantay muna namin mag alas 6 para magising si Atina kasi sakto nung araw na to ay naka-online siya. Hinantay muna namin siyang matapos kumain mga mamis bago kami umalis. Sobrang praning kasi kami ni Daddy mga mamis, sobrang OA namin. Natatakot kami na baka mamaya kung kailan wala kami ni Daddy, si Atina habang kumakain mabilaukan. So hinantay talaga muna namin siya matapos kumain kasi nga after niya kumain, doon na siya magla-login para sa online class niya. Daddy kasi mga mamis, ihahatid niya ako. Gusto ko talaga sana mag-commute na lang ako kasi nga isang sakay lang naman ako ng jeep. Paglabas dito ng gate, meron ng jeep dyan. Tapos pagbaba ko ng jeep, tricycle na agad papunta dun sa bahay ng mama ko. Pero wala akong magagawa kasi pinipilit ako ni Daddy na ihatid niya ako. Syempre, masyado akong maganda para bumiyahe mag-isa. Charat!
So anyway mga mamis, hindi na pala ako nagdala ng mga gamot kasi yung irereban ko, kumari ko yun, bumili siya ng sarili niyang gamot. Bali, ang dadalhin ko lang mga mamis ay yung plancha na gagamitin ko ng pangplancha sa buhok, pati yung dalawang blower. Pero isang blower lang naman talaga yung ginagamit ko mga mamis. Dinala ko pa rin yung luma ko para sigurado kasi nakabili na ako ng bagong blower. Pero hindi naman sobrang mahal noon, halagang 300 lang naman yon. Pero maganda yung blower na yun na nabili ko mga mamis, panglaban din talaga siya lalo na kapag nagre-reban nga din kayo or gusto nyong magreban, ganun yung blower na bilhin nyo. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section para makita nyo. Hudik pala yung brand nun. So anyway mga mamis, ito nga't nakababa na kami at nakapagpaalam na kami kay Athena. Pero bago kami baba si Athena, nagsimula nang mag-login sa online class niya. Kung tatanungin niyo naman kung sino yung kasama ni Athena, yung isang lola niya, sinisilip-silip naman siya, umakit-akit naman dito sa third floor kasi nasa second floor lang yon. And ganun yung ginagawa namin mga miss kapag hatid lang naman ako ni daddy sa lakad ko. Pero kapag alis kami maghapon, talagang kailangan, pinapapunta ko naman yung mama ko dito para si Athena may kasama buong maghapon. Hindi na nga ako masyado nakapag-video sa daan mga mamis kasi medyo na-traffic kami kasi nga rush hour ako, hinatid ni daddy. At nandito na nga ako sa bahay, si daddy umalis din agad. Sakto naman pagdating ko dito, yung pamangkin kong to ay gising na. Hindi ko naman na naabutan dito si mama sa bahay kasi nga nakaalis na daw. Nagtinda dun sa Quiapo, binantayan niya yung paninda ng tita ko. Madalas kasi ngayon yung mama ko mga mamis ay sumasama dun sa tita ko para magtinda para nga meron siyang sariling pera. Habang nakaupo nga ako dito sa bahay, nag-chat talaga ako sa kumari ko, tinanong ko siya kung gising na siya kasi nga nandun na ako sa bahay. Nag-reply siya gising na siya pero maliligo daw muna siya. Inaya ko na nga tong pamangkin ko mga mamis na pumunta na kami doon kahit maliligo pa lang yung kumari ko. Pero bago yon, dahil nga alam kong kagigising lang nito at hindi pa nag-aalmusal, dumaan nga muna kami dito sa nakita kong bilihan ng almusalan para bilan siya ng almusal para pagdating doon ay kakain siya. Sinama ko na siya mga mamis kasi tulog pa yung kuya niya, tapos si papa niya may gawa ata sa construction, wala magbabantay sa kanya. So anyway, nandito na nga kami mga mamis and ito yung buhok ng kumari ko. Actually maganda naman yung buhok niya mga mamis. Signan niyo yung tubo niya, 'di ba? Maganda naman, ta shiny naman yung buhok niya. Yung ilalim lang talaga madadamage yan kahit hindi naka-bleach yan. Pero hindi naman yung sobrang madadamage mga mamis. Hindi lang talaga maiwasan na hindi madamage yan kasi nga bukod sa may kulay, sobrang dry na nung ilalim ng buhok niya. So ang ginagawa ko mga mamis, dahil nga may kulay to, taas lang muna yung ina-applyan ko. Kapag medyo okay na yung sa taas, tsaka ko papagulungan ng gamot yung pinakababa niyang buhok. Pero may kasamang tubig na yon para nga hindi masunog o hindi sobrang madamage tong buhok niya sa ilalim. Bali magpapakulay pala siya mga mamis, and ito yung kulay na napili niya, milk tea ash. Actually ako nagsuggest sa kanya nito kasi nga kinulayan ko yung kaibigan ko, 'di ba? Yung nagreban ako nung mga nakaraan, and ang ganda talaga ng result. Kaya sabi ko sa kanya ito yung magandang kulay kasi ang lakas makaputi. Sa gamot naman pang reban mga mamis, ayun yung gamit niya. Ang ganda niyan mga mamis, medyo mahal lang pero ang ganda ng result. Ito rin naman talaga yung gamit naming brand dati pag nagre-reban, pero green yun. Pero mas maganda pala talaga tong yellow. So anyway mga mamis, tapos ko na nga siyang i-reban with color. Hindi lang masyadong visible dito pero kitang-kita naman yung color ng hair niya sa personal. Hindi ko na kasi na-picturean, sinandyan na lang yan sa akin kasi nga nakalimutan ko. Nung natapos ko naman ang i-reban yung kumari ko mga mamis, dito muna ako dumiretso ulit sa bahay ni mama kasi dito ako susunduin ni daddy. At habang wala pa nga si daddy, bumili kami ng mga pamangkin ko ng makakain namin. Walang kanin dito sa bahay kaya bumili lang kami ng lutong kanin. Tapos yung ulam namin, alam niyo yung mga nabibili sa mga tabi-tabi na mga pritong manok, pritong leeg ng manok. Ayun yung ulam namin. Tapos pinabili ko lang din sila ng siomay. Yung leeg ng manok mga mamis, 10 pesos lang ang isa. Alam niyo mga mamis, no, dalaga ako dati. Yan talaga yung pangtawid ulam ko kapag may kanin pero wala kaming ulam or wala pa talagang ulam. 10 piso ko makakabili na ako ng leeg ng manok. Dati nga yung ulo ng manok na piniprito, 10 piso, 4 na piraso kasi 5 piso, dalawa yun. Ay, ang sarap talaga. Ayun yung inuulam ko dati. Hindi ko na maintay yung mga pamangkin ko mga mamis, kaya inunahan ko na sila itong at kumain na ako. Hindi na ako nakapagplato, sa plastic na lang ako kumain. Hindi kasi ako kumakain mga mamis kapag nagre-reban ako kasi gusto ko tuloy-tuloy yung trabaho ko. Ayoko talaga nang kumakain ako. Okay na sa akin yung tubig-tubig lang. Pinapakain naman ako ng kumari ko. Tinatanong niya nga ako ano yung gusto kong ulam Pero ako kasi mga mamis kapag nagtrabaho ako, lalo na kapag may inireban ako, gusto ko kasi talaga tuloy-tuloy. Gusto ko kakain lang ako kapag tapos na yung trabaho ko. Actually, ng mga oras na to mga mamis, habang kumakain ako, nag-iisip ako kung magkukommute ba ako or antayin ko na lang talaga si dading magising. Kasi nga, kung magkukommute ako, ang baho ko mga mamis, amoy gamot ako, nakahiya sa jeep. Pero buti na lang mga mamis, nung natapos akong kumain, tumawag si daddy, nagising na siya at susunduin nga daw niya ako bago siya pumasok sa trabaho dahil hindi pa naman din daw siya malilate.